El Filibusterismo, Kabanata 26, Mga Paskin. Isang umaga ay maagang bumangon si Basilio sa pagkakahiga dahil marami siyang nakatakdang gawin sa araw na iyon. Tutungo siya sa pamantasan para sa kanyang lisensyura at dadalaw siya sa kanyang amain na may sakit at tutungo sa tahanan ni Makaraig upang dito ay manghiram ng pera para sa kanyang pagtatapos, sapagkat ang malaking bahagi ng kanyang naimpok ay naipangtubos niya kay Huli, at ang ibang bahagi nito ay naipambili niya ng isang maliit na dampa para sa maglolo. Nang marating ni Basilio ang simbahan ng San Juan de Dios at tanungin nito ang kanyang mga kaibigan tungkol sa binabalak na paghihimagsik, ay napalundag ito at naalaala ang hindi natuloy na binabalak ni Simon dahil sa sakunang sinapit nito. Napag-alaman din ni Basilio na maraming mag-aaral ang nasasangkot rito. Lumayo si Basilio sa mga nag-uusap. Habang siya ay naglalakad, ay nakasalubong niya ang isang propesor sa klinika. Tinanong siya ng propesor kung kasama ba siya sa naganap na piging at kung kasali siya sa kapisanan ng mga mag-aaral. Ito ay nagpayo sa kanya na iligpit at itago ang anumang papel na maaaring magdulot dito sa panganib. Napag-alaman nito na ang dahilan ay ang pagkakalathala ng mga paskin na may mga sinasabing masama sa pamahalaan. At ang mga mag-aaral din ang hinihinalang may kagagawan ng mga ito. Nang sapitin ni Basilio ang pamantasan, ay nasaksihan niya na itinataboy ng mga gwardya sibil ang mga mag-aaral na lumalabas sa nasabing paaralan. Nagpatuloy sa paglalakad si Basilio sa loob ng pamantasan. Pagkaraay, nagtungo ito sa tahanan ni Makaraig upang manghiram ng salapi para sa kanyang pag-aaral. Sinalubong siya ng 2 gwardya sibil sa kanyang pagpasok at tinanong siya kung ano ang kanyang pakay. Nang malaman ng mga gwardya sibil na siya si Basilio, ay agaran itong dinakip kasama si Makaraig. Talasalitaan, tutungo, pupunta. Pamantasan, universidad, institusyon, lisensyura, katibayan o sertipiko ng gayong pahintulot, mataas na edukasyon, naimpok, naipong salapi, pagdedeposito, dampa, kubo, bahay, paghihimagsik, paglaban, pag-aaklas, rebelyon, sakuna, kalamidad, kapinsalaan, nasasangkot, nasasama, nadadawit, kapisanan, samahan, grupo, dinakip, hinuli, inaresto. Kabanata 27, Ang Praile at ang Pilipino. Sa bulwagan ay kausap ni Isagani ang kanyang mga kaibigan, nang ito ay ipatawag ni Padre Fernandez. Nang ito ay pumasok sa silid, ay dinatnan niya ang pari na nakakunot noo at malungkot. Tumayo naman agad ito sa pagkakaupo nang makapasok si Isagani. Sinabi ng pari na naulinigan niya itong nagsasalita. Itinanong sa kanya ng pari kung kasama ba siya sa idinaos na hapunan. Inamin at hindi naman ito itinanggi ni Isagani. Hinangaan at pinuri ng praile si Isagani dahil sa pagkakaroon niya ng sariling panghulo. At sa lahat ng kanyang nakasalamuhang mag-aaral, ay isa si Isagani sa mga nabibilang na estudyante na nakapagpapahayag ng tapat o harapan kung sila ay pinipintasan. Ayon kay Isagani ay hindi ito kasalanan ng mga mag-aaral, kundi ng mga gurong nagtuturo sa kanila
ng pagbabalat kayong asal. Sinabi ni Padre Fernandez na malayang makapagsasabi ang binata ng walang pag-uusik. Sa halip ay itatanggi pa niya ito. Dahil sa tinurang ito ng pari ay napangiti si Isagani. Pinasalamatan niya ito at sinabing natatangi din ang pari. Sa kadahilanang ang kanilang naging pag-uusap ay hindi lamang tumutukoy sa kanilang mga sarili. Nagpasya silang ibahin ang kanilang usapan. Sinang-ayunan ni Padre Fernandez ang kaparaanan ng pakikipag-usap ni Isagani. Inihayag ni Padre Fernandez na kausapin siya bilang isang guro at hindi bilang praile. At kakausapin din naman niya ang binata bilang isang mag-aaral. Dahil dito ay tinanong siya ng pari kung ano ang nasa kanila ng mga mag-aaral na Pilipino. Nagulat si Isagani sa tanong ng praile, kaya naman pabigla din itong sumagot. Sinabi niya na ninanasan ng mga mag-aaral na magsitupad ang mga praile sa kanilang mga kautangan. Sinabi rin niya na tungkulin ng mga praile na gawing mabuti at magkaroon ang mga bata ng maayos na bayan. Tinangka muli ni Isagani na tanungin ng pari kung ginagampanan nga ba ng mga praile ang gayong tungkulin. Tumugon naman agad ang praile at sinabi na siya ay tumutupad, ngunit tinutulan naman ito ng binata. Ani ng binata ay maaaring ang tinutupad ni Padre Fernandez ang kanyang mga tungkulin, ngunit ang kalipunan ng mga praile ay hindi. Dagdag pa ng binata na nagkakaisa ang mga praile at ang pamahalaan para mapanatiling mangmang ang mga Pilipino. Ani pa ni Isagani ay kagagawa ng mga praile kung anuman ang mga Pilipino ngayon. Dama ni Padre Fernandez ang lahat ng hinaing at tugon ni Isagani. At sa mga pag-uusap na iyon ay noon lamang naranasan ng pari na talunin ng isang mag-aaral na Pilipino. Dahil sa kagipitan ay sinabi ni Padre Fernandez na ang pamahalaan ang taga-utos at sila ay taga-sunod lamang. At upang malusutan ng pari ang usapan, ay tinanong nito ang binata kung ano ang nais nitong gawin ng mga praile para sa kanila. Tumulong at huwag tumutol sa kanilang kalayaan, ang tugon ni Isagani. Sinabi ni Padre Fernandez na ang kahilingang ito ni Isagani ay katumbas ng kanilang pagpapatiwakal. Ilang sandali pang nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, hanggang sa nangako si Padre Fernandez na makakarating sa kaparian ang mga sinabing ito ni Isagani. Talasalitaan, bulwagan, koridor, daan sa isang gusali, dinatnan, inabutan, naulinigan, narinig, napakinggan, idinaos, naganap, nangyari, panghulo, pagkaintindi, pagkaunawa, pinipintasan, pinupulaan, nilalait, pagbabalat kayo, pagkukunwari, pag-uusig, pagsisiyasat, ginagampanan, tinutupad, ginagawa, mangmang, walang alam, pagpapatiwakal, pagpapakamatay. Kabanata 28, Pagkatakot. Nalathala ang nagkatotoong hula ni Bensaib sa pampublikong pahayagang El Grito na mapapabilang ang pag-aaral sa kapuluan ng Pilipinas. Ang balitang pagkuha sa mga paskin sa mga pintuan ng pamantasan ay labis na ikinatakot ng mga inchik at maging ng general. Gayon din ang mga praile na madalas nagtutungo sa tindahan ni Quiroga ay hindi rin nagsipunta.
Sinawing palad naman si Quiroga dahil sa napataong natanggap niya ang kanyang bagong bahay. Nagtungo ito sa tahanan ni Simon sa pag-aakalang iyon na ang takdang oras para gamitin ang mga armas na ipinatago nito sa kanyang bodega. Ngunit hindi nais makipagkita ni Simon sa kahit kanino man. Sunod naman nitong tinungo ang bahay ni Don Custodio upang itanong kung dapat ba niyang balutihan ang kanyang tindahan. Subalit tulad ni Simon ay ayaw din nitong makipagkita sa kahit na kanino. Napagdesisyonan na lamang nito na tumuloy sa bahay ni Benside upang rito ay makibalita. Dinatnan niya si Benside na nakabaluti mula ulo hanggang paa at may 2 revolver na nakapatong sa papel bilang pabigat. Nagmamadali naman itong umuwi, humiga at nagdahilang may sakit. Patuloy ang pagkalat ng balita na magtutulong-tulong ang mga mag-aaral at mga tulisan. Kumalat din ang mga usapan na nagtungo ang mga mag-aaral sa Malacanang upang ipahayag ang kanilang pagkamakakastila. Ipinarating ni Padre Irene kay Kapitan Tiago na may ilang naguudyok sa general na barilin ang ilang kabataan upang mabigyan ng aral ang mga binata. Ang pagkadakip kay Basilio at ang pagkahalughog sa mga aklat at papel nito ay naging dahilan ng lalong pagkalubha ni Kapitan Tiago. Dahil sa maling akala ay samut-saring patayan ang nangyari. Sinasabing marami ang pinaghihinalaan at pinagkamalan. Nagkaroon ng mga usapin kung sino ang may kagagawan ng pagkalat ng mga paskin. Tinukoy ng platero na si Padre Salve ang may kagagawan nito. At para naman sa iba ay si Quiroga ang tunay na may gawa. Kinabukasan, sa paglalakad ni Benside sa Luneta, ay may natagpuan ito isang bangkay ng babae. Talasalitaan, nalathala, nabalita, paskin, sulat na tumutuligsa sa pamahalaan, praile, pari, armas, sandata, gamit sa pakikipagdigma, bodega, lugar na imbakan, baluti, saklob, balot, revolver, uri ng baril, nagpalubha, nagpalala, samut-sari, iba-iba, labis-labis. Kabanata 20. Ang huling patiukol kay Kapitan Tiago. Isang maringal na libing ang idinaos para kay Kapitan Tiago. May ilang pari ang nagtungo sa kanyang burol dahil sa ito ay hindi nakapagkumpisan bago ito pumanaw. Ipinagtanggol naman ito ng paring si Padre Irene. Ayon sa pari, ang ginagawang paghihigpit ay para lamang sa mga hindi nagbabayad. Siya ang inatasan mamahala sa lahat ng tagubilin ng yumaang si Kapitan Tiago. Ang mga mana ay ibabahagi sa Santa Clara, sa Arsobispo, sa Papa, sa mga korporasyon ng mga pari, at ang 20 piso ay para sa matrikula ng mahihirap na mag-aaral. Samantalang ang 25 piso na para sana kay Basilio ay napunta lamang sa bulsa ni Padre Irene. Kinabukasan, sa tahanan ni Kapitan Tiago ay tampok ang nangyaring himala. Ayon sa mga mongha ng Santa Clara ay nagpakita di umano si Kapitan Tiago nung ito ay kasalukuyang naghihingalo. Sa dako ng libing ay may 3 pari ang lumapit at lahat ng magagawang palatuntunan ay ginawa.
Habang ang donyang kalaban ni Kapitan Tiago sa paghahandog sa simbahan na si Doña Patricinyong ay naghahangad na mamatay na rin ito upang malaluan ang libing ng yumaong si Kapitan Tiago. Talasalitaan, maringal, kahanga-hanga, enggrante, idinaos, ginawa, ginanap, nakapagkumpisan, nagpahayag ng mga sala, pumanaw, namatay, yumao, tagubilin, habilin, rekomendasyon, utos, mongha, madre, naghihingalo, nag-aagaw buhay, palatuntunan, programa, malaluan, mahigitan, malampasan. Kabanata 30. Sihuli. Maraming mga tao ang hindi naniniwala sa mga kumakalat na mga paskin at paghihimagsik. Marami ang nagpapalagay na ito ay paghihiganti lamang ng mga praile dahil sa pagkakatubos sa dalagang si Huli na anak ng tulisang si Cabezang Tales na mahigpit na kalaban ng isang korporasyon. Sinabi ni Hermana Penchang na mabuti raw at pinaalis na niya si Huli dahil ayaw niyang madamay sa galit ng mga praile sa dalaga. Gayong dinadamdam naman talaga nito ang nangyaring pagtubos sa dalaga. Hindi naman makapaniwala si Huli sa balita ni Hermana Bali na patay na si Kapitan Tiago. Ngunit nang malaman na totoo ang balita, ay nawalan ng malay ang dalaga. Dahil sa pagkawala ni Kapitan Tiago, ay wala ng tagatangkilik ang binatang si Basilio. Simula noon ay naging malungkutin na si Huli. Pinalak nitong wakasan na ang kanyang buhay, ngunit hindi natuloy dahil sa takot na sa impyerno siya mapunta. Ang mga kamag-anak ni Basilio ay nagbigay ng abuloy upang mailigtas ang binata, ngunit hindi pa rin ito naging sapat. Kung kaya't nag-isip si Hermana Bali ng iba pang kaparaanan. Nagtungo at sumangguni sila sa tagasulat ng bayan, ngunit naipayo lamang nito na lumapit sila sa hukom. Ipinayo naman ng hukom na sandiin ang pari na si Padre Camora. Nag-aalinlangan naman si Huli dahil minsan na itong lumapit sa praile noong nangangailangan ang kanyang mga magulang. Kung siya ngayon ay lalapit sa praile nang dahil kay Basilio, tiyak na marami ang huhusga sa kanya. Tiniis na lamang ni Huli ang sisi ng mga kamag-anak na hindi nakakaalam ng nangyari sa kanila ni Padre Camora. Kinagabihan ng araw na iyon ay bahagyang nakatulog si Huli. Subalit siya ay pagising-gising dahil sa masasamang panaginip. Nang mga sandaling iyon ay naiisip niya na kung hindi lamang sana gabi at madilim sa labas, ay nagtungo na ito sa kumbento. Ilang araw pa ang lumipas, ngunit hindi pa rin nagtutungo si Huli kay Padre Camora. Isang araw ay nakarating sa dalaga ang balita na si Basilio na lamang ang nabibilanggo. Kaya naman hindi na ito nag-atubiling puntahan si Hermana Bali upang magpasama sa kumbento. Nang makarating na sila sa pinto ng kumbento, ay ayaw nang pumasok ni Huli. Kinakailangan pa siyang itulak at batakin ng Hermana. Kinagabihan ay isang masamang balita ang kumalat. Isang dalaga ang tumalon mula sa itaas na bintana ng kumbento. Kasabay noon ang paglabas ng isang matandang babae na nagsisisigaw na parang isang baliw.
Nang makarating kay Tandang Selo ang balita, ay galit na pumunta ito sa kumbento. Ngunit ito ay pinagtabuyan lamang roon sa pamamagitan ng mga palo at tulak. Umuwi ang matanda na iyak ng iyak na parang isang kaawa-awang bata. Kinabukasan ay naglaho si Tandang Selo, bit-bit ang kanyang gamit sa pangangaso. Talasalitaan. Paskin, isang piraso ng papel o tela na may nakasulat na balita o patalastas. Paghihimagsik, pagrerebelde sa otoridad. Tulisan, rebelde, kumakalaban sa gobyerno. Korporasyon, grupo ng mga negosyante. Tagatangkilik, tagapangalaga. Hukom, huwes, tagapamayapa. Nag-aalinlangan, hindi sigurado, alanganin. Huhusga, kondena, hahatol.